morning. So I thank the Almighty for giving me an opportunity again to stand here before you to speak His word. Amen? Alright, okay, so where to begin? Alright, so praise the Lord, no? For everyone here today. And I'm hoping we can learn sa gusto ituro sa atin ng Panginoon, no? Before we start, let's pray muna. Dear Lord, God, we thank you, O Lord, for this time. That you bring us all here, Lord, to hear your word. Lord, as we hear your message, please, Lord, be with us. Open our hearts, Lord, sa gusto niyo ituro para ma-apply po namin, Lord, sa buhay namin. Lord, again, Lord, we thank you so much for this day. Open our hearts. May you fill this room with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Alright, so bago magsimula, no, I want to share a short story based on a true story. Okay lang? Okay lang. Okay. So based sa true story ito, no, talang buhay ko. So, short lang to, dalawang storya lang. Yung una, yung kinaiingitan ako. Sunod, yung ako naman yung naiinggit. Okay? So, first story, no, ako yung kinainggitan. Na-experience ko before, no, na nagugupuhan sa akin si Robbins. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yun. Anyway, before kasi, when I work at Saudi Arabia, it was a period of 2 years. Yung level ko nun kasi, I was grade 4. Nasa level 4 yung, yung rank level ko. Now, one time is, napunta ko in charge sa mga Filipinos group. Na hindi ko naman hiniling na mapunta ko doon, pero doon ako nilagay anyway. Ngayon, yung mga group ng mga Pilipinos na to, nasa level 1. Diba? And it was very hard to work with them, no? Kasi nga, nandun yung, inggitan. Diba? Sa mga narinig ko, pare-pareho lang kami ng trabaho, but itong mas mataas pa yung level ito kayo sa amin, ganyan. So it made it very hard for me to work with them. And kasi nga, 'di ba, level 4 ako doon, rank 4, sila nasa rank 1. Now, yun nga, nagkaroon na rin ng confrontation, ng inisan, nawala na yung pagiging professional nga dahil nga doon. Diba? Kasi ang lagi nilang iniisip sa akin, ang sinisira nila sa akin, ang yabang-yabang ko daw, ganyan. Inuutusan ako pumunta dyan, gito, ganyan. Anong gagawin ko? Yun ang binigay na trabaho sa akin ng mga Saudis, diba? And because of that, no, mga nasira yung mga pagkakaibigan, yung mga samahan, and eventually ako na lang nagsabi sa supervisor ko na lumipat ako ng department. Totoo nga na sinasabi nila na sa ibang bansa, mas okay pa ibang lahi ang kasama mo. No? Compare sa mga Pilipino. Kasi, sa Pilipino kasi, nasa nature na talaga yung crab mentality. Diba? So, doon ko na-experience first hand yon. Now, you can see how it destroys, diba? Friendships, samahan, even sa pagiging professional. And yun nga. So, eventually, nag-workout din naman kasi na-move naman ako ng department. Kasi pinakitaan ko ng computer skills. So, niligay ako sa admin. So, ever since then, hindi na ako naghawak ng tao. So, you can see, di ba, how it destroys relationship. Dahil yun sa crab mentality, dahil din sa inggit. Yung second story naman, yung ako naman yung nainggit. Now, just a little trivia sa akin, no? Hindi ako mabilis mainggit. I don't experience envy that easily. I don't get jealous easily. No? Kasi kahit mag-scroll sa social media, kahit makita ko yung mga kaklase ko na umaangat sa buhay, kung saan-saan bansa nakakarating, masaya pa ako para sa kanila. Diba? Pero one time na naka-experience ako ng envy, i-share ko na rin sa inyo. Nung pumunta kami ng Japan, pumunta ako sa isang katana shop. Isang foreigner doon bumili ng katana on the spot. Ako kasi collector ako ng swords.
Meron akong correction yan sa bahay. Gusto kong bumili. Siyempre, di ako makabili. Dahil nga, inisip ko kasi yung first and foremost, yung budget namin pamilya. So ayun nga, bumili siya on the spot. Doon ako nakaramdam ng buti pa siya nakabili ka agad. Bakit siya? Ako, kaya ko bumili. Ba't di ako bumili? Ganon. Yun yung first time ulit. For how many years na nakaramdam ako ng inggit. So, lumabas kami ng shop na nalulungkot ako. Pero, eventually, niresel ko naman with God yun. Diba? Kasi, if I let it consume me, diba? What will happen, diba? And yun ang pag-aalala natin, because ang message natin is, yun nga, choosing contentment, refusing comparison. We can choose to be content. We can refuse comparing our lives with other people. But though I failed nung time na yun, kasi kinumpare ko yung sarili ko sa foreigner na bumili ng espada na yun, on the spot, di ba? But still, pinag-pray ko yung kay Lord, dapat hindi ganun ang puso ko. And I felt very ugly nung time na yun, kasi hindi naman talaga ako mabilis mainggit eh. Di ba? Pero ang time yung inggit na inggit ako. Di ba? So parang naisip nga nung time na yun, sana hindi na lang kami dumaan sa shop na yun. Nag-online shopping lang sana ako. Kaya yun, no? So, may mga konting picture ako dito. What do you see? Si Yara. Si Yara, si Julia. Pwede? What do you see? Oh, ito, what do you see? Ito ang itsura natin. Wala. Ito yung itsura natin. Pero kahit ayaw nating aminin, ito yung itsura natin pagka nakaramdam tayo ng inggit sa kapwa natin. Diba? Kasi ang pinaka-nature talaga ng tao, ayaw magpalamang. Diba? Greed. Diba? Even as a child, kailangan turuan mo yung bata na huwag mainggit sa kapwa niyang bata pagka mas nakatanggap ng mas maraming candy kaysa sa kanya. Naramdaman ng bata yun kasi yun ang unang, yun isa sa mga attitude na papasok sa kanila kasi yun yung pinaka-nature ng tao. Di ba? Hindi sila aware doon pero kasalanan yun. Yun ang nature talaga ng tao. Lalo na sa ating mga Pilipino na may crab mentality nga. Lagi kong nababasa yan sa social media, sa napapanood natin, which is true naman kasi na-experience ko yan first hand. Now, I don't know about you guys, no? I'm sure meron tayong mga kinds of things that we want personally. Pwede sa isang bahay, gusto yung mga mamahaling bag. Pwede ikaw naman gusto mo to travel around the world. Pero kung may nakita ka na isa na nagagawa yun na hindi mo nagagawa, may tendency na makakaramdam ka ng something na parang may kulang, di ba? Ano yung mag-uusapan natin, no? How can we choose contentment? How can we refuse comparison with other people? Now, envy, no? Envy is something na parang what you don't have, pero nakita mo yung kapwa mo is nakukuha niya lahat yung mga gusto mo pero hindi mo nakukuha. Yun yung something na mararamdaman mo. It is a destructive inner torments that corrupt relationships and block spiritual growth. Di ba? Why? Because if you feel envy, di ba? Yung mga thinking mo madi-distort. No? Na mag-iisip ka ng mga hindi maganda. Ay, kaya mo lang nakuha yan dahil sa ito ganyan. Dahil mayaman ng magulang mo, kaya ganyan. Diba? It's very dangerous. It's something na hindi pa natin medyo na-admit yan sa sarili natin. It's hard to admit na nanginggit tayo sa kapwa natin.
Kita naman na naiinggit ka na. Pero ayaw sa sarili mo, ayaw mong i-admit. It happens. Kasi, one time may nakausap kong dati before, may nakausap din ng mga kaibigan. Hindi ka naman naiinggit sa kanya, ginanong ko. Hindi ako naiinggit, hindi naman siya naiinggit ako. Pero kitang-kita naman na naiinggit ka. Diba? So it is something na hindi basta-basta ina-admit ng bawat tao, no? It is a quiet thief of joy that distorts our view of reality, causing us to resent God's goodness in others while ignoring His blessings in our own lives. It acts like spiritual cancer, rotting the soul and replacing gratitude with bitter dissatisfaction. You might not know, but everyone of us here is blessed. Diba? We're blessed beyond what we can imagine. But sometimes there are holes in our heart, no? Holes in our heart that only God can fill. But because we don't see that, dahil nga nasa mundo tayo ngayon, it is very easy to want and desire for worldly things. And because of that, no, hindi natin napapansin na unti-unti hindi na tayo nagiging masaya. Bakit siya binibigyan mo ang ganda ng bahay niya? Ganyan, ako hanggang dito lang ako. Kaya lang naman niya nakuha yan kasi sinuwerte lang sa loto yan, kaya ganyan eh. Dapat ako yung nanalo eh. Kaya araw-araw ako tumataya. Ganyan, diba? Na habang nag-rant ka ng ganon, no? Hindi mo na papansin na unti-unti ka na kinakain ng sarili mong kasanan. Diba? Diba? Parang cancer, parang sakit. Habang tumatagal, unti-unti kang pinapatay. That's what envy does to people, no? It would start with little talks. It would start with minor thinking na ganito, ganyan, it should be me, not him. But eventually, habang tatagal, siguro progress yun after yan, sisiraan mo na yung kapwa mo. Unti-unti mo nang aawayin. Ang ending, nasira na ang pagkakaibigan nyo. It destroys yourself. It destroys your relationship with other people. Of course, it destroys your relationship with God kasi hindi ka na grateful. Hindi mo na tinitingnan yung blessing sa'yo. That's what envy does to people. So through danger, it distorted vision and decaying bones. Why does the Bible warn us so severely against envy? Because it is fundamentally a disease of the eye that distorts your entire perspective. Pwede ka ikaw pinakamabuting tao. Lahat naman tayo mabait eh, di ba? Naniniwala naman ako doon. Mabait naman tayong lahat. Kahit ang criminal, may side din naman niya na mabait siya. Kaya nga narinig mo pagka may na-aksidente tapos biglang nakulong, sasabihin ng nanay niya, mabait niyang eh. Kaya siya yung kulong, di ba? Kasi lahat naman kasi tayo may side na gano'n. May side na mabuti natin, may side na hindi. Okay? So it distorts our entire perspective na gaano ka pa kabuti. Once na nakaramdam ka ng ganyan, hindi mo ginard yung heart mo at hinayaan mo lang mag-progress, unti-unti kapatid, hindi mo napapansin pero nasisira ka na. It blinds you to God's grace. Like what I've said earlier, we are all blessed in so many ways that we can imagine. Nakakain tayo 3 beses sa araw. Nakakapag-aral ang ating mga anak. Nakakatulog tayo sa komportableng bahay. We are making ends meet because of our jobs and businesses. Di ba blessing na yun? Kasi it makes you question God's fairness and distribution of His gifts. Na alam naman natin na yung mga bawat blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, syempre, nakadepende yan sa bawat tao. Di man niya pwedeng ibigay yung na lahat tayo same ng blessing. Ganyan. Lahat tayo mayaman, gano'n. Iba't iba.
Iba't iba. And if we don't see that, kung di natin tinitignan ng ating, ang goodness ng ating Panginoon, we tend to compare ourselves with others. Diba? And when that happens, envy will take root in your heart. Diba? It destroys you from the inside out, like what I've said kanina. It rots the bones, it breeds resentments, bitterness, and even hatred. Na God forbid na sana na ito yung mangyari, yung ending. And sad to say, mga kapatid, nangyayari din yan sa loob ng simbahan. Hindi lang sa labas, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa eskwelahan. It happens anywhere. Lalo na kung hindi tayo nag-iingat, mga kapatid. Sa loob ng church, nangyayari din yan. What if, ikaw yung piniling leader. Pero yung isang member, dapat ako yan eh. It happens. Lalo na sa mga malalaking simbahan, nangyayari yun. Sayang sa gusto natin, nangyayari talaga yun. Because the devil is here, ready to tempt us. Diba? Of course, it will make you unhappy. As long as you focus on things that others have, hindi ka magiging grateful kahit gaano ka pa ka-blessed. You might be the richest man alive right now. Diba? Pwede ikaw pinakamayaman. Pero kung yung inggit mo sa isang tao, for example, bakit mas gwapa siya kaysa sa akin? Ayan. Marami ka ng pera niyan, ha? Example lang yan, mga kapatid. So, yun nga, marami kang pera, nasa iyo na lahat. Except lang yung magandang mukha. Oo. Pero nainggit ka sa isang sa isang gwapong nilalang. Pero may kaya lang. Di ba? So, nakita niyo yung point. You can be the richest man alive, but it can still make you unhappy kung ungrateful ka. No? Kung ang focus mo lagi is yung wala, kung ano yung wala ka. At pag-aaral natin yan sa scripture, no? Ba? Kaya sinabi ko sa Proverbs 14 verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ang Bible na mismo sabi niyan, and it's true. Lalo kung na-experience ka first hand na nasira ang pagkaibigan nyo o family relationships nyo dahil sa inggit. Minsan nangyayari din yan pagka nagsasettle lang mana, yung mga gano'n, yung mga birthright, diba? It happens. Or naramdaman ng isang kapatid na parang ang favorite, ako hindi. Kahit pantay-pantay naman ang mamahalang magulang sa atin. Diba? When you think that way, it's destroying you from the inside out. Diba? So, yun nga, it distorts our vision, replacing reality with an unhealthy, self-centered focus on comparison. So, when we compare, hindi natin napapansin, nagiging self-centered na tayo. Ano ba yung sabihin ng self-centered? Selfish. Diba? It acts like a funhouse mirror. Ano ba ang funhouse mirror? If you've been to a carnival, ang funhouse mirror, yun yung parang, ito yung mirror, diba? Ikaw titingin ka sa mirror, pero makita mo yung itsura mo doon, it's either magiging macho ka o magiging mataba ka. Yun ang funhouse mirror. No. So kahit natitingin ka sa salamin, kahit ang ganda-ganda naman ng katawan mo, gwapong lalaki ka naman, pero ang tingin mo sa sarili mo is lang nagre-reflect sa funhouse mirror is ang na-project is mataba ka, malaki yung tiyan. ang nakita mo is yung nakita mo yung mataba ka, pero hindi mo nakita sa sarili mo na you are beautifully made by God. Diba? At yun nagiging distorted ang vision mo because you focus on the things that you don't have. No. Instead of seeing things clearly, you get trapped in scarcity mindset. Scarcity mindset. Iniisip mo lagi yung kulang mo. Na hindi ka na grateful kasi lagi mo iniisip, Lord, ba't di mo ako bine-bless? Pero, ba't di mo ako bine-bless, Ama? Bakit siya lang? Bakit siya lang?
Pero hindi mo alam, baka may naiingit din sa'yo. Di ba? Na iniisip na blessed ka naman eh, ba't ganyan ka mag-isip? Hindi mo napapansin yun mga kapatid kasi nga, may scarcity mindset ka na. Convincing yourself that someone else's gain means your personal loss. Yan ang tinatawag na crab mentality. No? Pagka may nag-gain ang ating kapatid, parang lost para sa'yo. You see how it destroys you, di ba? From the inside out. At pagka mag-progress hanggang sa pinaka-last, hatred na yan. Na hindi mo napapansin. Kaya ayaw mong aminin sa sarili mo. Di ba? When you focus on what others have, you lose sight of God's personal provision and begin to doubt His goodness, wisdom, and love for you. God loves us, mga kapatid. Dahil mahal niya tayo, may kanya-kanya tayong blessing na binibigay siya bawat isa. God can give you talents of singing. He can give you talents to preach. Give you talent to be encouraging. Diba? So lahat tayo binibless ng Panginoon. Individually, may kanya-kanya siyang blessings para sa atin. So why do you doubt? Diba? Why do you doubt God's goodness and wisdom and love for you? Hindi natin pwedeng isipin na hindi tayo mahal ng Panginoon dahil hindi niya tayo binigyan ng ganito at siya ang binless, hindi ako. Diba? Why? Because pag-aaral natin yan as we go on. Why? Diba? Sabi sa James 3:16, no? For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So very hard ang Bible when it comes to this. Because it shows how much it destroys you and destroys your relationship around with other people. Binabalaan na tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Actually, social media, yan. Isa yan sa mga cost talaga ng NB, no? Social media. As much as possible, kung yan ang weakness mo, I challenge you na wag na mag-fasting ka muna sa social media, mga kapatid. Instead, focus on God. Pray about it. Yung pag-pray nyo, yung magkaroon kayo ng heart na to be grateful and to open your heart of God's love for you. Because ang mga scriptures na to, totoo ito. Because I saw it firsthand how it destroys relationship. Diba? Ito. The scripture reveals several key ways and it twists our perception. No? It misinterprets God's character. It makes you question God's fairness, leading you to believe you have been overlooked or short-changed. Na-misinterpret nyo. Kasi binablind na kayo ng envy. Spiritual blindness, mga kapatid. Na parang ina-underestimate nyo na yung power ng ating Panginoon. To the point na kine-question nyo na fair ba talaga si Lord? Baka na-overlook niya ako, baka di na niya ako bine-bless kasi di na niya ako nakikita. Wrong. Nami-misinterpret natin yung character ni God. It blinds you to your own blessings. Like what I've said, we're all blessed in so many ways. By obsessing over what others have, you fail to see or celebrate the unique gifts God has given you. May kanya-kanya tayong gifts, kanya-kanya tayong blessings. Hindi natin nakikita yon if nakakaramdam tayo ng inggit sa kapwa natin. It shifts your values. It causes you to measure your life by the temporary standards of the world rather than by eternal truths. Diba? Like what I said, no, nangyayari dito sa loob ng simbahan. And you might be the most giving, pero kung na-experience mo to tapos sinayaan mo na kikining ka, magbabago din ang pananaw niyo. It blinds you to God's grace, di ba?
Sorry. It blinds you to God's grace. It destroys you from the inside out, makes you unhappy, it makes you choose comparison rather than contentment. Kahit di natin aminin, compare tayo ng compare sa buhay ng iba. Buti pa sila. Diba? Mga ganon. So how? How can we guard our heart against envy, no? So, alam na natin yung cost niya. Paano natin i-guard yung heart natin? Diba? Proverbs 23:17-18. Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Then there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Ang Panginoon na mismo nagsabi niyan. Sa Bible yan. Do not let your hearts envy sinners. How can we be zealous for the fear of the Lord, di ba? Pag-aaralan din natin yan, paano tayo magiging zealous sa ating Panginoon. I-encourage din tayo ng Scripture na may hope sa atin, bawat isa sa atin. Na hope na hindi ika-cut off ng ating Panginoon. Trust in the Lord. Focus on the Lord. Focus on what is eternal, not what is material. No. Psalms 37 verse 1-4. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do strong. For like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. When you delight on the Lord, when you focus on God, yung desires mo, mag-shift na yan. Hindi na magiging material yan. Kaya sinasabi dyan na He will give you the desires of your heart. Once you delight on the Lord, hindi ka na maghahangad ng magandang mukha. Diba? Kung yun ang weakness mo. Kung baga mag-shift na yung heart mo to something that is spiritual. Yung desires mo magiging godly na. At yun ang bibigay ng Panginoon sa'yo. Diba? So kung ano yung mga natatanggap na blessing, material blessing, nag-fade yan. Nag-fade yan. So it would wither. Diba? For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. So focus on what is eternal. How can we do that? We pray. We pray about it. We wrestle about it. And it's hard, kasi yung kwento ko kanina, nung nainggit ako sa isang foreigner na bumili ng katana, it was very difficult to wrestle. Kasi minsan lang naman ako makaramdam ng inggit. Pero nung naramdaman ko yun, parang one time, big time siya. Na hindi ko alam paano ko i-handle. Pero pinag-pray ko yun. And eventually, naging okay naman. Though it took one day bago ako nakamove on. One day lang naman. Kasi baka, kung hinayaan kong kainin ako, baka masira pa yung family trip namin. Because if you let envy take root in your heart, syempre, bad mood ka na yan. Damay-damay na yung mga tao sa paligid mo. Diba? So, yun nga. So, pinag-pray ko siya. And, ayun nga. God gave me peace. If God gave me peace, of course, kayo rin, bigyan din kayo ng peace. If you pray, if you reach out to the Lord. Amen. Psalms 37 verse 5-7, commit yourself to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. So, be patient. All in good time. Lagi ko narinig yan nung sa dating church namin. Whenever na may gusto kami, ang lagi sinasabi sa ng kaibigan ko, in God's time. In God's proper time. Yun ang lagi sinasabi sa akin ng discipler ko. When we want something na hindi pa ina-answer ni Lord, in God's time lagi ang sagot sa akin. So we have to wait patiently for Him, trust in Him, diba? Do not fret
when people succeed. Because I'm sure the Lord wants us all to succeed. Pero iba-iba nga lang yung timeline ng bawat isa. So, do not fret. Huwag mag-worry, huwag mainggit. Because I believe the Lord wants us all to succeed. Amen? Amen. So, pwede si Mike, nauna na nag-succeed sa akin. Oh. Hindi ako pwedeng, huwag ako mainggit kasi darating din yung time ko. I'm sure the Lord will deliver. Diba? So, trust in the Lord, brothers and sisters. Read the scriptures, pray about it. So envy will not take root in your heart. This offers peace by reminding believers that God's justice prevail. And it will always prevail whether you like it or not. It will prevail. If you become faithful, it will prevail. Pero kung nagpakain ka sa envy mo, it will prevail pa rin. Justice will prevail pa rin kasi i-discipline ka ni Lord. And huwag natin hintayin yung time na i-discipline tayo ni Lord. Kasi masakit. Masakit mga kapatid. When the Lord decides to discipline you, it hurts. But you will learn. Pero huwag na natin hintayin yun. Habang maaga pa lang, mga kapatid, focus on God. Okay, how to guard your heart. Recognize it as a sin. Kita-kita mo sa tao na naiinggit na, pero pag kinonfront mo, sasabihin, hindi ako naiinggit. It happens a lot. No? Small things lang yun, lumalagan, it progress. It is a sin. Acknowledge that envy distracts from your own purpose. That cure for envy begins with an honest, humble admission of your jealousy. Because when you confront someone na naiinggit sila, ang una lang sasabihin sa'yo, hindi naman sa naiinggit ako. Tried and tested na yan. Pero kitang-kita na naiinggit naman. Hindi mo naiinggit, hindi naman sa naiinggit ako, hindi naman sa ganun. Dito lang kasi yun. Justify mo pa na naiinggit ka. Diba? Pero yun nga, so it begins with honest, humble admission. I-admit mo sa sarili mo. Diba? Kasi kasalanan yan. Confess it to the Lord. Focus on contentment. Avoid comparing your life to others. It happens a lot, lalo na sa social media. Diba? Dahil nga may easy access sa tayo, makikita natin yung scroll ka na scroll. Uy, may bagong kotse si ganyan. May bagong kotse si Brian. Ang ganda. Mga ganon, di ba? So, di mo na naisip, it's crawling inside na. Yung envy na yun. Diba? Avoid comparing your lives to others, mga kapatid. You are blessed. He is blessed. She is blessed. You are blessed. I'm blessed. Diba? May contentment lang. May content mo lang. Diba? Ngayon kasi, sa family namin kasi, ako, hindi naman talaga ako masyadong sa travel, no? Asawa ko mahilig mag-travel. Ganyan. Ako, gumugaw lang ako sa mga gusto niya. Siyempre, asawa ko siya, di ba? So, if you want to travel, sige, go ako dyan. Oh, yun. So magka-travel kami, no? Siyempre, pagka nag-post kami sa social media, nag-post na. Siyempre, minsan lang naman kami mag-post pag regarding sa ganyan. Buti minsan may dyan, may inggit din na, uy, madami yung pera, pa-travel na lang kayo, ganyan. Actually, ganoon din siya minsan. Buti pa siya nagka-travel. Kailan tayo? O sige, mag-book tayo next time. Sige. So kami naman yung magka-travel. the bottom line doon is your time will come. Your time will come. Hindi man ngayon, hindi man bukas, but it will come. We don't have to compare lives to others. Kung nag-travel sila sa social media, good. O kung kayo naman nag-travel, o meron naman for example si Crisel, nag-review na kaya yung travel namin, siya naman yung ingit. Huwag ganon. O pag sila naman yung travel, ako naman yung nagbabrowse, uy, nasa beach sila, sana tayo rin. Walang contentment, di ba? Kung nakita mo yung cycle. Our time will come. O yung foreigner na bumili ng katana, di ko talaga makalimutan yun.
Baka bili din ako niya. What I mean, like, just icebreaker, no? But what I'm trying to say is, avoid comparing yourself to others. Diba? Yun lang yun. Immerse yourself in Scripture. Quiet time. Diba? Kung ano man yung weakness nyo, no? I-quiet time nyo. Diba? Pag-pray nyo. The cure, contentment and celebration. You cannot defeat envy just by trying harder not to look at others. Pwede ka ano yung salitang pag-inggit-pikit? Mahirap yun, kahit sa angulo nyo tignan, inggit-pikit. Mahirap yun. Because you cannot defeat envy just by trying harder not to look. Diba? You defeat it by changing what you look at. Diba? Iba yung perception nyo. Look at God's blessings. Hindi yung pipikitan. Tignan mo yung blessing ni Lord sa inyo. Rejoice with those who rejoice. The antidote to resentment is intentional celebration. Practice praying for God's blessings on the very people you are tempted to envy. Ito, for example, itong kapatid ko, jumakpat sa loto. Example lang. Sana. Sana daw. Yumaman. Let's celebrate with her. Balato, We celebrate. Kami we plan pagka example na full paid na yung loan namin, no? We intend to celebrate with family. Diba? So ganun. Celebrate it with others. I'm sure that's what God would want. Practice praying for God's blessings then. Pray for one another. Pag-pray mo na i-bless tong kapatid ko. Bless niyo pa, Lord. I-bless niyo pa siya, Lord. Delight in God, not in gifts. True contentment does not come from having the things others have, no? Psalm 37 verse 4 encourages, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight in God. What is eternal? What is spiritual? Huwag sa makamundong bagay. Doon maramdaman ng tunay na contentment. You would be surprised kung paano mabubura yung envy sa puso nyo, if meron man. Recognize God's grace. Everything you have is a gift of grace, not something you earned. When you anchor your identity in Christ, you realize you already have everything you need. Everything that we need to survive our day-to-day lives is nandito na. Iba't iba nga lang yung level ng blessing, no? But God's blessing is enough for you. Bawat isa. Which leads me to the scripture, no? 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for each and every one of you. For my power is made perfect in weakness, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, iba tayo ng level. At kung ano man yung blessing na binigay sa'yo ng Panginoon, maging grateful ka, mga kapatid. Because it's sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Ba't nga ba ayaw ni Lord na instant yaman tayong lahat, di ba? Kasi alam niya, pag lahat tayo ganon, mapapahamak tayo. And being a father of one child, no? Kung alam kong mapapahamak ang anak ko, hindi ko ibibigay sa kanya. Dahil kung alam ko pag binigay ko sa kanya yan, mapapahamak siya. So we have to change our perspective on how God blesses us. Love does not envy. So what is love nga ba? As a Christian, as a disciple of Jesus Christ, dapat nakikita ang love as we live throughout our lives. Para makita ng mundo na tayo ay disipulo ni Kristo, kailangan may pagmamahal tayo.
Love is patient, love is kind, it does not envy. It does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Now, notice na highlight yung envy, no? Example lang, yan ang pinaka-definition ng love. No? Sa bawat isa, sa dapat na meron tayo. Kung isa lang dyan ay nawala, masasabi mo bang mahal mo ang kapwa mo? Pag isa dyan wala. Hindi. O envy. O. Patient naman ako eh. Mabait naman ako. Pero inggitero ako. Believe me, mga kapatid, pag nakita yan sa'yo, hindi makikita ng tao sa paligid mo na mapagmahal kang tao. Isa lang dyan mawala. Hindi maniniwala sa'yo na mapagmahal kang tao. Hindi sila maniniwala na Kristiyano ka. Kung isa dyan ay nawala. Kaya package yan. No? Kasi, let's say lahat yan nandyan, pero may envy ka sa puso mo. Eventually, like what I've said, is progressive. No? Habang tumagal, it gets worse. Pag nangibabaw na yan, if it reached its peak, sabi ba ng kapatid mo na, uy, para may pagmamahal ka pa ba? Kasi nakikita lang sa'yo yung umaapaw na hatred at envy. Kasi sunod-sunod na yan. You see how it destroys a character. Diba? So it comes down to this, no? It comes down to love. Love your brothers and sisters. When they achieve something, rejoice with them, love them, and be happy because God blessed them. I'm sure God will bless you as well. Philippians chapter 2 verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interests of others. So, since tayo mga tao sa mundo, no, we are really selfish by nature. But we have to persevere and build our character. Kasi yun ang turo ng Panginoon eh. Lalo na pagka may ni-invite ka, gusto mo maging Christian. How can you convince that person na nagbago ka na o na Christian ka? Kailangan ipakita mo na umaapaw ko sa pagmamahal. Also remind lang kayo sa scripture na to. Tayo. Diba? Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your heart. Kung ano mo sa puso mo, yun ang i-act mo. Kung ikaw ay naiinggit at hindi mo ginard yung heart mo, it will eat you from the inside out. Kung gusto mong, for example, suntukin yung mata mo, pero hindi mo ginard yung heart mo, baka suntukin mo. Guard your heart, mga kapatid. Philippians 4:11 to 13. Diba? I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Whatever the circumstances. In rich or in poor yun, ibig sabihin. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Any in every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Him who gives me strength. So, ang gusto maturo ng Panginoon dito is mag-rely na tayo sa Kanya. Amen? So, choose contentment and refuse comparison. To God be the glory. Thank you, Brother James. Sinasabi kita na that God spoke to you this morning regarding envy.
yung dinay natin sa sarili natin. Pero, in reality talaga,